Mga pangarap, mga liwanag at dilim, sa kapanahunan ng kadiliman. Marahil maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at nanghihinagpis. Hinihintay ko ang araw na to nang lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Nakakayamot ang bansang ito! Halatang iba ang pamamalakad dito kumpara sa pamamalakad sa Madrid. Ang masama pa doon, puro mga Indio! Ayoko sa mga Indio! 20 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdidildi ng saging sa San Diego bilang kuratoro ko. Nung umalis ako, ilan lamang sa mga matatanda at hermano sa Rosa. Kauna na po kami battery damas. Makikita ang pagpasok ni Kapitan Tiago sa kanyang sariling bahay. Natigilan ng lahat nang biglang dumating ang may-ari ng bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, pinapakilala ko sa inyo ang aking bisita. Nagmula po siya galing Europa. Anak siya ng aking dating kaibigan na si Don Rafael. Pinagagala ko ipakilala sa inyo Juan Crisostomo Ibarra. Kinagagalak ko pong makilala kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego at ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kinagagalak ko pong makilala kayong ulit. Kung gayon, Na ikaw pala ang anak ng siyang Don Rafael Ibarra. Gawin ang kasayang na pag-ibig sa ama, ito pa sa iyo. gracias po sa inyo. Isang mabait na tao kayo, ama. Ngunit malimit ko lamang kasama ang iyong ama. Ay isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na tao sa mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat at pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa mga nangyari sa kanya. Gayong ako kanya alam ay walang kaalam-alam. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan.
Ilang taong kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po. Sa 7 taon mo sa Europa, marahil nakalimutan mo na ang ating bayan. Sa katotohanan po ay parang ang bayan ko ata ang nakalimot sa akin. Samantalang ako, palagi kong iniisip ang aking bayang sinilangan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Hindi ko po makakalimutan ang ating bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang katangi-tangi at tumatak sa iyong isipan? Patawaran mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa bansang Espanya ay wala na akong ibang iniibig kundi ang bansang Pilipinas. Pagkatapos ko kasi makapagpunta sa isang bansa at mapag-aralan ng kasaysayan at kultura nito, ay agad ko siya nakakalimutan. Kung gayoy, isa kang bulag at hangal, iho. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung hindi mo din naman mahanap yung gusto mo? Ang iyong mga napag-aralan ay panigurado akong alam din na kahit sinong mag-aaral. Mga senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Dahil dati na siyang ganyan nung kami mga bata pa. At mukhang hindi na siya nagbago. Ngunit salamat pa rin sa kanyang presensya. At nagugunita ako ang panahon, ang reverensya ay madalas pang dumalaw sa aming tahanan at makasalo sa hapunan ng aming ama. Naku! Naway matanggap ninyo ang aking sincerong pagpapaumanhin. Aming senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang galing Europa at sana'y may tindahan nyo na kailangan ko agad lumisan. Hindi na ba mapipigilan ang pagalis mo, Ibarra? Hindi mo ba nais makita ang aking anak na si Maria Clara? Matagal ka na niyang hinihintay. Pagpaumanhin mo aking doon. Ngunit ako'y may mahalagang kakatagpuin ngayong gabi. Muchos gracias sa inyong hapunan, Kapitan. Wala ka naman, Ibarra. Naway patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Kita ninyo? Minsan, napakasama din na nagiging bunga ng pag-aaral nyo sa inyong mga anak sa ibang bansa. Lumalaki ang ulo at tinuturing ang sarili nila bilang mas mataas. Mga walang galang. Maswerte ako dahil nagkasundo ang ating mga magulang upang tayo ikasal. Dahil kung hindi na ako makakita ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ako ng dila kay Sasuna. Siguro dahil dyan ay marami ka ng pinag na nakakagat sa mga bansang iyong napupunta. Isa nang magandang obra ng Diyos ang aking kasintahan. Bakit pa ba ako maghahanap ng iba? Sinungaling. Sinungaling mo ang iyong mga mata sa mga magagandang kababae sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa mga taong sumusunod ng kagandahan. At mula sa aking puso, pinapangako ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iilig. Matawad, ngunit kailangan ko ng lisanin ng lugar na. Bukas ay Todos Los Santos at ako'y may mga taong kakatagpuin. Magandang umaga po, Reverencia. Magandang umaga rin, Isabel Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo ah. Saan ang inyo patungo? Pupunta lamang po kami sa Beaterio. Pupunin ko lamang po ang aking mga nagtitinagalan doon. Sige, bueno. Kakausapin ko lamang ang iyong ama. Naway maging ligtas ang inyong paglalakbay. Muchas gracias, pa. Tignan lamang natin kung sino ang masusunod sa akin. Santiago? Santiago! Padre! Ano ang sadya? May nais lamang ako sabihin sa iyo na importante. Tandaan mo ng mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod na kayo. Bueno, aalis na ako. Sinasabi ko na nga ba na ang kahilingan ko rin ang masusunod.
Sa San Diego, abala ang sepulturero dahil bukas ay Todos Los Santos. Makikita ang dalawang sepulturero na nag-uusap at may hinuhukay. Parang mga bagong libig pa ang mga bangkay dito. Pero kang taga-tribunal sa Selan, noon nga may pinahukay sa aking bangkal na halos 20 araw ka lamang na inilibig. Ang lakas pa ng ulan noon at namatay pa yung dala kong ilawin. Natanggal pa yung pako sa may ataol at kaya lumabas yung baka, yung kalahating katawan. Ayoko na mag-ukay, natamaan ko yung bungo. Hindi na naman ako makakatulog dito mamayang gabi. Pumunta si Ibarra sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng kanyang ama kasama ang isang utusan. Ano ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito, tinaniman ko po iyon ng mga halaman at malaking puso pang maging palatandaan. Makikita ang patuloy na paghahanap nila Ibarra, ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi masilayan ng puntod ng ama ni Ibarra. Akala ko ba alam niyo ang kinilalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman po talaga iyon, ngunit ang hindi ko alam ay kung bakit tayo tila ay naliligaw. Itanong mo sa sepulturero kung bakit ganun ang kanyang puntod. Mawalang galang na po, alam niyo po ba kung nasaan ang puntod ni Don Rafael? Sa puntod na may mga balaklak, nasunog ko na. Sinunog? Opo, utosin ng kurang malaki. Kung gayon, bakit hinukay ang bangkay ng aking ama? Inutos po kasi ng kurang malaki na iligin ko sa hipingan ng mga insect. At sinunod mo naman ang utos niya? Hindi po, mabigat po kasi na ng bangkay at maulan din. Kaya inilagay ko po sa ilog. Pasensya na po. Mabilis na umalis si Ibarra dulot sa halo-halong emosyon dahil sa mga nalaman nito. Sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tignan siya ng masama ni Ibarra, hinablot nito ang sutanan ni Padre Salvi at kinausap. Ikaw? Ikaw ba? Ikaw ba gumawa ng gano'ng kalapastangalan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man ang tinutukoy mo, iho, sigurado nga kung hindi ako yung hinahanap. Kung di ikaw, sino? Kung di ang pinaltat kong kura, si Padre Damaso. Inang, sampunin yung pinto. Inang. Habang nakaupo si Sisa sa hapagkainan nila, ay nagulat ito sa narinig na boses ni Basilio, kaya agad-agad itong tumayo at pagbubuksan ng pinto. Basilio? Ano nangyari sa iyo? Huwag kang mag-alala, Inang. Ayos lang ho ako. Naiwang ho si Crispin sa kumbento. Naiwan? Opo. Siya ba ay buhay? Salamat naman at siya ay buhay. At ikaw, bakit ka tubuan? Ito naman. Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ho ako pinauwi ng sakistang mayor. Dahil hindi raw ako makakauwi kung hindi alas 3 ng gabi. Ngunit bawal ng lakad ng alas 9. Noong nakasalubong ko yung mga gwardiya sibil, sinigawan ako ng pinbibe. Kaya't ako'y napatakbo. Pinaputukan nila ako at isang pulo ang tumapis sa aking noo. Mga walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil. Sadyang mga walang puso. Halika anak at gamutin natin ang iyong mga sugat. Pagpasensya ako na anak at hindi ako makatitira sa inyo. Nagluto ako kanina, ngunit kinain ito lahat ng inyong ama. Hindi
Hindi ka po ba nisinaktan, Ina? Huwag kang mag-alala, Basilio. Hindi niya ako ginawa ng masama. Pinarusahan po siya ng sakristang mayor dahil nagnakaw po siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman po siya yung nagnakaw eh. Ngunit hindi daw siya pauwiin hanggat hindi niya binabalik yung mga ninakaw niya. Mahabaging Panginoon, bawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoong klaseng tao ang anak ko. Hayaan mo, at kakausapin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hihilingin ng kalayaan ng inyong kapatid. Ngayon ay matulog ka na lamang at huwag mo nang isipin yun. Tama na po. Tama na po. Spin! Tama na po. Spin! Basilio? 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 Ano nangyari sa'yo? May problema ba? Inang, ayoko na pong magtrabaho ng sakristan. Sunduin na po natin si Crispin. Tatrabaho na lang po ako kay Don Crisostomo Ibarra. Ayoko na po, Inang. Ayoko na po. Oo, anak. Sige na. Tumahan ka na. Tao po. Sino kayo? Gandang araw po. Ako po si Sisa, ang ina ng sakristo na si Crispin. May mga dala po akong gulay para sa kura. Maaari ko po lang makausap ang kura? Hindi maaari abalahin ang kura dahil yung sakit siya. Kung gayon ay pwede po na lang po bang makita ang anak mo si Crispin? Si Crispin? Hindi ba umuwi na siya sa inyo? Si Basilio ko lamang ang naroon, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Naiwan nga si Crispin, ngunit umalis din siya pagkatapos niya magnakaw dito sa simbahan. Baka nga hinahanap siya ng mga guardia civil eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit kasi sama na yung mga anak at kanilang anak. Pang-awa niyo na po, ipakausap niyo po sa akin ang kura. Ikaw pa nakakaintindi, sinabi niya may sakit ang kura eh. Umalis ka dito, layas! Tumatakbo at hinihingal na nagmamadaling umuwi si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. At nang makita ng mga gwardiya sibil si Sisa, agad nitong tinanong kung siya ba ang ina ng mga anak nitong magnanakaw. Opo, ako si Sisa, pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka na magmamangan pa! Ilbas mo ang iyong mga anak! Nakatakas na nakatatanda mong anak! Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam dahil hindi nga siya umuwi simula pa kahapon. Kung gayon, ikaw ang sasama namin. Wag po! Ipapahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbuk ang liwayway. Ayokong makasama ang kura. At bakit? Pakiwari ko binabantayan niya lahat ng aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa mga tinig ginawa ring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko na rin maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong na din sa akin kung napapaginipan ko ba ang sulat o ang aking ina. Maging sina Andeng at Sinang ay napapalitaan na hindi na raw masyadong kumakain ng kura at tila bang napapabayaan niya na ang kanyang sarili. Ngunit, hindi maaaring hindi natin siya imbitahin. Meron tayong kaugalian dito. At isa pa'y, nandito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo'y magkasakit. Hindi ba kayo natatakot na magkasakit o magkasipon? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan ang inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Para patunayan ko na ako'y walang sama ng loob sa'yo dahil sa nangyari, malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, aalis na ako. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo.
Abala ko yata kayo. Oh, nariyan ka palang Ginoo. May paglilingkod ba ako sa'yo? May nais lang po sana ako isang huni sa inyo. Bakit po kayo sumusulat na isang hieroglifo? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon na mababasa nila ang aking mga sinulat, tiyak na hindi nila ito papahalagahan at marahil ang iba'y sinusunog pa ito. Ngunit sa mga susunod na salinlahi, at kung mabasa nila ang aking mga sinusulat, ay masasabi nila na hindi lahat ng mga ninuno nila sa panahon nila ay natutulog. Sa anong wika po pala kayo sumusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglifo ang wikang Tagalog? Maaari, mas higit na mabuti ang alpabet ng Tagalog kaysa sa wikang Latin. Nga pala, natatandaan mo ba yung pagkapatay sa buhay? Opinion ko lang naman, subalit, tiyak ko na sinadya niyang pagkasira ng iyong kasiyahan dahil hindi impedado ang kanyang asawa at dumating pa itong lasing. Nais ko po sana humingi ng payo sa inyo, gaya ng ginagawa ng aking ama ng mga kapanahon na nabubuhay pa siya. Nais ko po magpatayo ng isang paaralan at bilang paaralan na rin sa aking kasundahan. Matagal ko nang pinapangarap yan. Pangarap din ng isang baliw. At iisipin ng mga tao na baliw kayo dahil humihingi kayo ng payo sa isang tao na pagkakamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang mga matatalino lamang ay ang mga kapitan. Na kahit wala namang pinag-aralan at wala namang ginawa, kundi maging sunod-sunuran sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura? O sa mga kapitan? O sa ibang mga may tungkulin? Pwede nyo silang sundin, maaari rin hindi. Ako'y lubos na naniniwala na matutupad ang aking mga plano ng walang sakit. Matutuloy ang iyong plano kung kayo may ikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoo ang mga pangyarihan ng kura, subalit hindi po ako lubos na naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran at ang pamahalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan, kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay at dinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis sa iyong pahayag, Ginoo. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraing. Kaya hindi dumarating. Ngunit hindi magtatagal. Darating ang panahon iyon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Nauunawaan ko ang inyong ibig sabihin, Ginoo. Ngunit nararapat ninyong malaman na ang mga nanggagaling na utos sa itaas ay hindi na ipatutupad pagdating sa ibaba. Ay nako, Ihaw. Huwag niyo muna ituloy yung mga plano ninyo hanggat hindi niyo pa natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan kaya nila ako at maniniwala ang paaralang ipatatayo ko ay ang siyang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento. Mabiguman kayo, nakakatuwa ang ginawa ninyo kung anong nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa iyong mga sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ng kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Maraming salamat, Ginoo. Ako'y papatulong. Hugos na iyan. Kahit maliit na pwersa lamang ay kaya kong itaas-baba ang mabigat na batong ito. Isang tao lamang ang kailangan upang mailinya ng maayos ang batong ito. Soy bata, saan ka natuto ng ganitong arkitektura? Po ang aking ama sa pagtatrabaho sa mga ibara, senyor. Kaya sa kanila ko po ito natutunan. Bumaba ka na, senyor, dahil hindi ko ipag-uutos na ihugos ang bato. Ang taong naghuhugot! Maria? Maria? Maria Clara? Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi niya ay kilala mo raw siya. Sige, papasukin mo siya. Elias, ikaw pala. Hindi ko ay nakakala na ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Marami kayong lihim na away.
Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katawan. Tulad na lang ng mga madilaw sa kanila. Hindi na lamang ako sigurado sa iba sa kanila. Ngunit, mas mabuti kung makita na ikay hindi handa at nagtitiwala sila. Pinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong iyon, Kilito. Kung nabuhay pa siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matuntun pa ang iba kong mga kaaway. Patawad doon, Ibarra. Nagkakamali ka. Sa galit niya, kung siya ay galit pa, magtatago na lamang siya sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mo kanilalayan naman ang Panginoon Diyos na mamatay na siya. Sana lang ay lagi mong pagandaan ang bawat sandali. Dahil panigurado, naghahanda rin sila upang mapagsakan. Beno, Senyor, paalis na ako. Maraming salamat. Ako ang dapat magpasalamat, Elias, dahil iniligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Senyor, na kahit kailan yung naisin at kahit kailan mo ako kailangan, marami pa akong pagkakaunang sa'yo at alam mo hindi pa sapat na aking nagawa upang mabayaran niyo. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo ituloy ang inyong pag-uusap? Padre Dagas, sana mag-iklamo sa akin yung Diyos ng mga tao na katulong sa kanya. Gaya yung arkitekto at ng reverensya. Nakakatuwa lamang ang mga taong kumukuha ng servisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio na nagpapakita ng nagdudunong-dunungan. Eh ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahan niya. Subalit ay pinapatayo ko sa iyo na ginoong bahay na kakailangan ng eksperto. Eksperto? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Magbabayad ang lahat! Yung isa, ang amay pinagpapahirapan sa loob ng kulungan. Nakakamatay sa loob ng bilangguan at di walang mahiga. Wala kahit sino man ang maaaring malipos sa akin, Ma. Itong paano ito ang pinaka-iniiwas-iwasan ko. Isang paano walang galang ang walang utang na loob. Marapat lamang na siya mamatay. Monsignor, huwag niyong hayaan ang sarili magkasalan sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Yung totoo malaman natin ito ang dugo, walusak ang dumadalo dyan sa mga ugat mo. Di sa kasulungan! Para sa akin, nakakita sa kanya! Kamahalan. Kung pahihintulutan niyo po ay nais kayo makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakalitan ni Padre Damas? Opo, ang napatawal ng excomunation. Sige, papasukin na. Gusto ko siya makausap. Isang araw na lang magkalala ka sa Yorba. Nandun po ninyo ako sa inyong kabaitan. Sa bansang ito ay hindi ako itinutuloy ng mabuting tao. Sa pagkaalitan niyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko na rin ang Arsobispo para magpadala ng sulat sa Santo Papa upang maibsan ang iyong excomunion kahit sa aking ginawa yun. Nararapat lang na gawin sa kanila ang katulad ng ginawa mo. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kayo kahit sa Madrid sa inyong kausayan. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakilala kita, Don Ibarra.
Maraming salamat po, Kamahalan. Mauna na din po ako. Maraming salamat po. Alcalde! Mula sa araw na ito, Alcalde, inihahambili ko sa ilalim ng iyong proteksyon sa Senyor Ibarra. Ipalam mo ito sa Alperes at suportahan mo siya sa kanyang mga adikain. Pagsusunod ka, mahal. Sisa. No tienes respeto, Andrés, se desrespetas. Vamos, magkandal ka. Tienes eso, magkakanta regalo. Él no me entiende, no hace falta ser español. Guarda! Tumigil ka. Nakakahapsa ng katang yan. Kaya sundin mo ako. Sundin mo ako. Ano ang nakakatawa? Ngayon, ikaw naman sumayaw. Sayaw! Baila! 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 Kondenada salbahe. Sayaw! Baila! Baila! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka man na nagbigay ng magandang gabi? Dali pang bayin na ito at bigyan siya ng ibang bago. Pakain niyo siya maigi at bigyan siya ng maayos na bago. Huwag niyo siyang lapas na medyo mag-ingat ka rin. Bukas ay aatid natin siya. Tirahan, ginawang iba. Madrid, tama sa... Nagkakikos. May liham siya sa akin ukol sa'yo. Ngunit hindi kita nakilala. Dangan kasi na hindi ka pa isinisilang nung panahon ako'y nasa Espanya ko. Sinasabing ihanap kita ng mapapasukan at asawa. Sa mapapasukan madali. Marunong ka bang magbasa at magsulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamananangkol sa Universidad etc. Yaski! Hindi ko akalain na para ka palang isang mahilig na babae. Bibigyan kita ng babae. Oo, isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Halika, kausapin natin si Santiago. Kapitan, huwag mo ngayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Si Ibarra? Hindi ako kumbinsido, Elias. Alam mong mayaman si Ibarra. At alam mo din ang ginagawa ng mga mayayaman. Nagpapayaman palalo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na para maging mapayapa ang planong ito. At sa ganun, hindi dumanak ang dugo. Paano kung hindi ka magtagumpay, Elias? At kung ganun, ilalagay ko ang sarili ko sa inyong pamamahal. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na ang mga kasamahan mo at ipakilala mo sa akin.
Pakinggan natin ang mga kwento nila. Kaya lang, Kapitan. 4 na araw mo lang magpadala ka ng tao na magpapakita sa akin mula sa San Diego. Sasabihin ko sa kanya, ang makukuha ko kay Senyor Ibarra. At kung papayag si Senyor Ibarra na tulungan tayo sa ating hustisya, at kung hindi gagana ang planong ito, ako ang unang malalagas sa pag-aalis ng ito. Maghihintay ako sa iyo, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan ng ating bayan. Naway magtagumpay ka sa mga plano mo. Ano ba yan? Ang papangit ng mga bahay dito. Talagang isang injo lamang maaaring tumira. Mga taong dito walang mga boto. Bakit di niya kayo makatingin? Nainggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang. Baka tumilapon niyang pustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Kaiinggitan ko ang inyong mga kutot. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikado kong tao, wala nakakapasok na alperes sa aming tahanan kundi hanggang pintuan lamang. Aba, Excellentísima Senyora Pupu, hindi nakakapasok dito ang mga alperes, kundi ang mga pilakyon tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako. Halika dito. Dito tayo magtuos. Isa ka lang naman na bandera na napikot mong asawa. Gusto mo ng gulo? Pwes, pagbibigyan kita. Ang kapal na mukha mo, dito ka talaga sa harap ng pamamahay ko? Bitawan mo ako! Ba talaga sa bahay Wala kang alam! Ano kaguluhan to? Nakakaya sa maraming tao. Ibili mo yan ng descending damit. Kung wala kayong pambili, magnako kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Kayo ang bumili ng asal. Mga walang modo. Naturingan kayo mga yaman, ngunit may sayad sa lupang yung mga ugali. Magtigil ka, Alperes! Tumakalipusta ka sa amin, parang ang ganda ng iyong moral. Gaya ni Ibarra ay marami na rin parang ang mga bansa. Marahil, magkaparehas kami ni Ibarra ng kilo. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sable. Bakit anong nangyari, Doña Victory? Dahil siya at ang kirida niya ay nilibak kami. Karapatan kong ipagtanggol kami. At kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victory. Kung gayon ay, anong gusto mo mangyari, Doña? Ang pinsan kong si Linares ay ahamunin ng Alperes. At kung hindi, huwag mo ipapakasal ang iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pakakasalan kundi si Linares. Senyor! Natuklasan nila na magkakaroon ng isang malaking pag-alsa. At kayo ang nakatakdang mapahamak sapagkat ipagsisigawan ng mga mag-iimagsik na bayaran ng inyong pangalan. Huwag na kayong mag-alinlangan ang Panginoon. Anumang oras ay pwedeng sumiklab ang pag-alsa. Kailangan na ninyong umalis. Pero saan ako pupunta? May naghihintay ba sa akin? Kahit saang lugar. Sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan upang masabi nilang wala kayong totoong kinalaman dito. Paano kung ako magsuplong ng pag-alsa? Para isipin nila na kayo taksil at ipinayin sila para sila yung gawa. Sinugin ng mga kasulatan, tumakas at maghintay kung ano lang sakaling mangyayari. Hindi. Ay, dapat ninyong gawin. Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Nandyan ang kasulatan ng aking buong pamilya. Iwalay mo ang sulat ng aking ama na magpapahamak sa akin. Naalala niyo po ba si Tutay Benavenio? Oo. Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng amin. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para sa pag-iinganti. Tignan niyo ang buong to. Tignan niyo ng mabuti. Punong-puno ng pagtitiis. Samantalang kayo, nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilarang nabubuhay, nabubuhay! Anong aking gagawin? Clarita, alin at kumain dito?
Sige lang po, busog pa po ako. Maria Clara, halika dito. Samahan mo ako. Padre Cura, manawag kayo! Wala ng panganib! Halina kayong dalawa, pumunta na tayo sa silid. Ihanda ang aking pinakamabilis na kabayo at pagtapos ay matulog na kayo. Huli ka namin sa ngalan ng hari. Bakit ho? Sa kwartel ka na magtanong kung nga kung di ka tatakas ay hindi ka namin igagapos. Sa isang silid kung saan nasa loob sina Al Perez, Padre Salvi at dalawang bangkay ay pumasok ang dalawang gwardiya sibil na bitbit si Tarsilio na duguan ng ulo. Ito ang buong tapang na nanlaban at nagutos sa mga kasamahan niyang tumakas. Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakay ng kwartalid kagabi? Iginanti lang namin ang aming ama. Napinatay niyo galing sa palo. Hanapin ninyo ang dalawa niyong kasama. Inuhulog namin sila sa bangin. Doon sila mabubulok. Sino yung mga kasabwat? Dali niyo to sa mga bangkay. Kilala mo sila? Hindi nagsalita si Tarsilio at sinimulan ng pagpayo sa kanya. Natatakot subalit nagkunwaring walang nakikita si Padre Salvi pagkatapos makita ang katabi sa kumot na sina Bruno at Lucas. Patayin niyo na ako kung totoo ang Kristiyano. Maria? Crisostomo? Ako nga. Sa bangkay ng aking ina ay nangangako kong paliligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako dito para tuparin ang pangako ngayon bagamat hindi ka tumupad sa ating sumpaan. Tawanin mo sana ako sa sasabihin ko sa iyo. Ngunit sa gitna ng aking karamdamang inatuklasan ko ang aking tunay na pagkatao. Kinikilala ko nga may hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat mapupunod ang lihim na iyan at matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Maria, pero kailangan mo ng katibayan. Ang lahat ng aking sinasabi. May sulat na iniwan ng aking ina at ibinigay sa akin iyon ng taong nakakabatid ng aking lihim. Ang sulat na ito kapalit ng sulat mo sa akin. Totoong pinagtaksilan kita, Crisostomo. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, kailangan kong ibigay ang sulat mo nang hindi ko man lang nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Kailangan kong magtiis upang patuloy na maitago ang aking tunay na pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang maitago ito. Ngayon, magagawa mo ko ba ang libak ko? Maria, isa kang anghel. Maligaya ako na pinaniniwalaan mo na ako. Kasal ka na. Oo, iyon ang gusto ko nangyari ng pinakilala ko ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya ako tungkulin. Kaya't bilang ganti, kailangan kong sumunod sa kanya. Ngunit hindi ko malilimutan ang naging sumpaan natin. Ano ang ibig mong mangyari? Madilim mang hinaharap. Ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi ito maaakanino man. Ngayon, anong mangyayari sa iyo?
Tumakas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal ay manalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Senyor, dadaling ko kayo sa bahay ng isang kaibigan sa Mandaluyong. Dadaling ko doon ang pera ninyo na itinago ko. Nagagamitin niyo sa pang-ibang bansa. Pang-ibang bansa? Oo! Dahil sa ibang bansa ay nakapamay kayo ng tahimik. At marami kayong magiging kaibigan na Espanyol. At tutulungan kayo para kayong patawan. Iniligtas mo ang buhay ko ng 2 beses. Marapat lamang na ibalik ko sa inyo ang inyong yamang nawala. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. At magturingan tayong parang tunay na magkapatid. Total, parehas tayong sawing palad sa sarili nating bansa. Hindi ako magiging maligaya sa ibang bansa. Dito ko nais magiging. Pero bakit pinapaalis niyo ako? Dahil sa ibang bansa ay mag-aari pa kayo magdala. At kung daranasin niyo ang iba yung hirap ng bayan, baka dumating ang araw, takunin niyo ang bayan natin. Hindi totoo yan. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng bayan. Hindi niyo ako naunawasan. Alam kong minamahal ninyo ang bayan. Ngunit, hindi pa nga kayo nakakaras ng pagkahirap. Subalit kung maranasin niyo ang pagkahirap, pagkagutom, at pag-uusig, naniniwala ko, tatakuin ninyo ang bayan. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga bayan. Kung hindi niyo ako pinagawa. Sila pa ang pinanigin mo. At ngayon, kinakalaban nila kayo at itinutuloy na kaaway. Senyor! Nato ko sa inyo na iyong pagtakas! Magtago ka na! Saan ka galing? Nagresyon lang po ako sa Cura at sa Hukom mula sa Maynila. Sige, maaari ka na magpatuloy. Ngunit may isang bilanggong nakatakas na ngayon ay pinaghahanap. Kung siya iyong mahuhuli, tiyak na magagawaran ka ng gantimpala. O sige na. Makikitang nakatingin si Maria Clara sa pahayagan. Naluno daw pala talaga ang pilibistero na nanggaling sa Europa. Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Gusto ko lang naman masaksiyan ng iyong kasal. May sakit ka na naman, di ba? Ba't parang namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa inaama mo? Sabihin mo sa akin ang nangyayari sa'yo. Mahal pa man ninyo ako. Tulungan niyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Kung nabubuhay pa si Ibarra, wala akong gustong gawin upang lumaban. Umasa at manalig. Pero ngayong patay na siya, bakit pa ako mabubuhay? At magtitiis? Hindi hamak na mas nakaiigit si Linares. Maaari ako magpakasal kanino man nung nabubuhay pa si Ibarra. Wala namang gusto ang ama ko kundi ang malaking ugnayan sa mga poder. Pero ngayong wala na siya. Ang kumbento, ang sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Hangad ko lamang na mabigyan ka ng mabuting kinabukasan at kaligayahan. Dahil mahal kita. Mahal mo pala ako. Huwag mo akong hayaang maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na lamang mamatay o maging isang madre. Madre? Madre? Hindi mo lang alam, anak ko, kung ano ang mga nakatago sa likuran ng pader ng mga kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi ko na mapapangalagaan pati kaligayahan mo. Magmahal ka na lang ng iba. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan! Diyos ko, talagang pinarurusahan mo ako. Pagpalain mo na lang ang anak ko. Ayokong mamatay ka. Magmamadri ka pa, Diyos ko. Andito ko talaga para parusahan ako.
Inang? Inang? Inang! Ito ang babae niya. Siya po ang pangingina. Dalawang araw na ako hindi ko makain ng tuloy ng pandaman nila. Hindi magtatagal, ako'y mamatay. Sinugin mo na ang aming bangkay ng iyong ina. Kung dumating na sino man, ukayin mo na ang mga gintong aking ibinaon sa lupa. Agamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Mamatay man lang akong hindi ko masisilayan ang bukang liwayway ng inang bayan. Kayong mapalad na makakakita, batiin nyo at huwag niyong nakalimutan ang mga naglukmok at nasawi sa dilim ng gabi.